ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Likas sa bawat relasyon ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ikaw kabarangay, ano ang huli ninyong pinagtalunan ng partner mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo. Ako nga pala si Felix at sana po ay mapili po ninyo ang sulat ko. No girlfriend since birth po ako. Noong estudyante pa lamang ako ay palagi nang sinasabi ng mga magulang ko na pwedeng maghintay ang love life at mas mahalagang unahin ang pag-aaral. Kaya naman mula high school hanggang college ay talagang pag-aaral lamang ang inatupag ko. At noong nagkaroon na ako ng trabaho at sarili kong pera, naisip ko ring mag-focus muna sa career at huwag munang pumasok sa isang relasyon. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Ciara. Magkaiba man kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan, nasa isang building lamang kami kaya madalas kaming nagkakasalubong sa elevator. Doon po nagsimula ang mga simpleng kwentuhan namin. Maganda siya at spoken kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit nagustuhan ko siya. Mula sa simpleng usapan na uwi yon sa pagdidate, hanggang sa kalaunan ay naging kami at nagsimula na rin kaming manirahan sa isang apartment. Masaya ang relasyon namin sa simula, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay may mga napapansin na akong kakaiba sa kanya. Unang beses ko itong napansin noong magkasama kaming sumasakay ng jeep at abala sa paggamit ng cellphone ko, Papa Dudut. Ayos ka lang? Ba't mo naman naitanong? Kasi pansin ko na parang bigla ka natahimik simula na sumakay tayo dito sa jeep. Huwag mo ako intindihin, Felix. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Oo nga! Paulit-ulit ka naman eh. Pambihirang traffic to, oo. Babe, konting tiis na lang. Dapat kasi nag-taxi na lang tayo eh. Para at least hindi man lang tayo pagpawisan. Pero di ba napagkasunduan na natin na magko-commute tayo ngayon para mas makatipid? Tipid nga, pero ako naman tong napeperwisyo. Wisit. Sandali nga lang. Ba't ba ako sinusungitan? May problema ka ba? Ay naku, Felix. Imagination mo lang yan. I mean, wala naman akong dahilan para sungitan ka, di ba? Alam kong hindi ka okay. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang problema mo, ha? May nangyari ba sa trabaho? Huwag mo na ako pag-aksayahan ng panahon, Felix. Ayoko namang makaabala sa'yo, no? Ang mabuti pa, kausapin mo yung kachat mo sa cellphone. Kasi mukhang kanina ka pa abala dyan sa pagsa-cellphone mo eh. Ano? Yan ba dahil lang kung ba't ka nagagalit? Congratulations! After 5 years, nahulaan mo rin. Galing mo! Babe naman, hinaan mo nga yung boses mo. Ang daming tao nakakaya. Sa ibang tao nahihiya ka, pero sa akin hindi ka nahihiya. Ano ba, kumalma ka nga lang. Saka puro work-related itong inaasikaso ko sa cellphone ko. Talaga lang ha? Oo nga. Kanina ko pa kaya sinisilip yung cellphone mo? At kanina ko pa napapansin na parang may kachat ka na babae. Ka nga mag-isip ng ganyan. Katrabaho ko yung kausap ko. Ganyan ba ka-importante ang katrabaho mo at kailangan mo siyang i-chat habang magkasama tayo? Ano ka ba? Tinatanong lang sa akin yung tao tungkol sa trabaho. Galing mo magpalusot ha. Pero sorry ka na lang kasi hindi ako tanga gaya ng iniisip mo. Oy, hindi ako nagpapalusot. Ikaw na rin yung may sabi sa akin na kanina mo pa tinitignan tong cellphone ko, di ba? Kaya dapat alam mo rin na wala akong ginagawa na dapat mong ikagalit. Nako, mali ko ba kung kabit mo pala yung katrabaho mo? Uy, ano bang kailangan kong gawin para lang paniwalaan mo ako? Patingin ako ng cellphone mo. Seryoso ka? Mukha ba ako nagbibiro? Ito. Wala ka mahanap dyan kasi nga wala akong ginagawang masama.
So ano, okay na tayo? Naniniwala ka na ba sa akin? Huy, Oo na. ito naman. Huwag mo na akong sungitan, please. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Tatawa na yan. Oh, di ba? Mas maganda ka kapag nakangiti ka. Iyon na siguro ang unang beses na napansin kong may pagkasilosa si Ciara. At aaminin ko na medyo nagulat at nainis ako noong una, Papa Dudut. Pero kalaunan ay naintindihan ko rin siya. Tutok kasi talaga ako sa cellphone habang magkasama kami at alam kong hindi rin maganda sa pakiramdam ng isang tao na parang mas inuuna ang phone kesa sa kanya. Kaya naman simula noon ay pinangako ko sa sarili ko na tuwing magkasama kami sa labas ay babawas-bawasan ko na ang paggamit ng cellphone at ibibigay ko ang buong atensyon ko kay Ciara. Kasi gusto kong maramdaman niya na mahal ko siya at seryoso ako sa relasyon namin. Pero isang araw habang pareho kaming nagse-cellphone ni Ciara sa apartment namin dahil pareho naming day off noon, may napansin akong isang bagay na talagang kinagulat ko. Hindi yon pangkaraniwan at bihirang mangyari. Kaya agad akong kinabahan at nagtaka. At dahil doon ay nilapitan ko si Ciara at ipinakita sa kanya ang napansin ko, Papa Dudut. Ano yan, babe? Halika nga muna rito, mapapakita ko sa'yo. Mamaya na. Sige na. Kulit mo naman eh. Saglit lang to, promise. Storbo ka naman eh. Kita mo naman na nag-i-enjoy pa ako sa pinapanood kong movie, di ba? Sorry na. May gusto lang ako ipakita sa'yo. Medyo nawiwirdoan lang kasi ako sa nangyayari sa social media account ko eh. Bakit? Ano ba kasi nangyari? Tignan mo tong number or friends ko. Oh, anong meron? 800 na lang yung friends ko. So? Babe, 830 yan dati. Nakakaloka ka naman, baby. Seryoso, inistorbo mo yung panonood ko ng movie para lang sabihin sa akin na bumaba yung number of friends mo. Pero, di ba ang weird? Ba't ang daming nawalang friends? Ay nako, sigurado ako may explanation yan. Wait nga, Oh, anong ginagawa mo? i-check ko din yung social media ko. Baka mamaya nagkakaproblema rin tong account ko. Ay, confirmed. Glitch yung nangyayari. Tingnan mo, bumaba din ang number of friends ko. Seryoso? Oo. Patingin nga ako ng phone mo. Oh, eto. Tingnan mo, nasa 300 yan dati eh. Oh, O ngayon, 296 na lang yung online friends ko. bakit kayo nagkakaganito yung mga account natin? Gaya nga nung sinabi ko sa'yo, may nangyayaring glitch. Malay natin, di ba? Baka may sira yung app o website nila. Sa dinami-dami ba naman ng Pilipino na may social media? Hindi na nakakapagtaka kung nagugulo na yung mga social media websites, no? Sa bagay. Or, posible rin na may mga friends tayo na nag-deactivate ng social media account nila, kaya mas lalong bumaba yung number of friends natin. Kaya love na love kita eh. Bakit? Kasi hindi ka lang maganda. Matalino ka pa. Ay. Nako, Felix. Oo nga. Tigilan mo ko, ah. Hindi na uubra sa akin yung pagpapakyut mo. I love you, babe. Sorry kung inabala ko yung panonood mo ng movie, ha? Okay lang. I love you too. May kailangan ka pa ba sa akin, sir? Wala na po. Pues kung ganon, babalik na ako sa panonood ko ng movie, ah. Kasi nabitin ako eh. Sige, sige. Napansin ko na parang may kakaiba talaga sa social media account ko kasi habang tumatagal ay unti-unti at tuloy-tuloy na nababawasan ang number of friends ko. Sobrang weird nito para sa akin lalo na't babad talaga ako sa social media at kabisado ko halos lahat ng detalye ng account ko. Kaya habang tumatagal ay mas lalo akong naguguluhan kung bakit nangyayari yon.
Dahil hindi na ako mapakali ay nag-research ako online. Pero ayon sa mga nabasa ko ay wala naman daw glitch o system error. Ang mas kinagulat ko pa ay parang kami lang ni Shara ang nakaka-experience ng ganitong klase ng issue sa mga social media account namin. Kaya naman noong una ay pinilit ko na lamang isipin na baka may ilang friends lamang ako na nag-deactivate or nag-delete ng kanilang mga account. Kaya patuloy na bumababa ang bilang ng online friends ko. Siguro ganun lang talaga ang buhay, may mga bagay na unti-unti na palang nawawala nang hindi mo namamalayan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung noong una ay mga online friends ko lang ang nababawasan, sumunod naman ay pati ang mga pictures sa cellphone ko ay napapansin kong bigla na lang nawawala. Doon na talaga ako lubos na nabahala, Papa Dudut. Kasi wala naman akong pinagsabihan ng passcode ko at wala akong maalala na may binura akong picture. Kaya naisip ko na baka may nang-hack na sa cellphone ko. At dahil dito ay minabuti kong palitan ng passcode at passwords ng mga accounts ko para makasigurado na wala ng ibang may access kung sakaling may hacker nga na nakamasid sa cellphone ko. Tinakpan ko na rin ang front camera ng cellphone ko para masiguradong hindi ako makikita ng kung sino man. Pero ang hindi ko lubos na inaasahan ay malalaman ko rin pala ang sagot sa lahat ng kinakatakutan at pinoproblema ko sa mas lalong madaling panahon. Babe, tapos na ako dito sa CR. Pwede ka na Sandali lang. Ba't mo yung cellphone ko? Kasi may tumatawag sa'yo kanina, kaya kinuha ko kagad yung cellphone mo. Baka kasi importante eh. Pero wala naman ako narinig na may tumatawag, di ba? Sobrang lakas kasi ng shower mo kanina, kaya hindi mo marinig. Siguro. Akin na yung cellphone ko, babe. Tignan ko na lang kung sino yung nag-miss call sa akin, ha? Tatawagan ko na lang yung nag-miss call sa akin. Baka kasi importante. Akin na. Eto. Device locked. Too many passcode attempts. Ba't ganito to? Sinubukan mo bang buksan tong cellphone ko? Ano kasi babe, nagloloko yung phone mo kasi aksidente kong naupuan yan kanina. Sorry Pero di ba sinabi mo sa akin na may nag-missed call sa akin? Shara, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano ka ba naman, Felix? Wala, no? Alam mo yung ayaw ko sa lahat? Yung nagsisinungaling. Kaya please lang magsabi ka sa akin ng totoo. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala, di ba? Ikaw nga tong may ginagawang kaduda-duda. Ikaw pa ngayon tong galit. Kung tutusin, kasalanan mo rin naman lahat to eh. Oh, ano ibig mo sabihin? Kaya ako lang naman pinapakialaman yung cellphone mo kasi buwisit na buwisit ako sa mga babaeng kachat mo. Sandali nga lang. Ang ibig mo sabihin, sa lahat ng to, may access ka sa cellphone ko? Shara, sagutin mo ako. Paano ka nagkaroon ng access sa cellphone ko, ha? Ni minsan hindi ko binigay yung passcode ko sa'yo. Di naman kasi mahirap hulaan yung passcode mo eh. Birthday mo kaya yung ginamit mong passcode dyan sa cellphone mo. Pero wala ka pa rin karapatan na i-invade yung privacy ko. Shara, sumusobra ka na, ha? Bakit mo ba ginagawa to? Ha? Ni minsan hindi ko naman pinakailaman yung cellphone mo, di ba? Pwes, kasalanan mo to. Kasi ikaw to nagbibigay sa akin ng dahilan para pagdudahan ka. Paano ba naman kasi? Ang dami mong pictures na may kasamang babae. Kaya napilitan tuloy akong i-delete yung iba kasi nabubwisit lang ako tuwing nakikita ko yung mga picture. So ikaw yung dahilan kung bakit bigla-bigla na lang nawawala yung mga pictures ko, tama? Klase ka. Sabihin mo nga rin sa akin, Shara. Ikaw rin ba yung dahilan kung bakit bigla-bigla na lang nawawala yung mga friends ko sa social media? Yung mga babaeng kinaiinisan ko lang naman yung binablock ko sa account mo eh. Ba't ba hirap na hirap kang pagkatiwalaan ako? Babe,
May tiwala ako sa'yo. Pero sa mga babaeng kachat mo, wala. Yung mga babaeng tinutukoy mo, lahat yun, mga kasama ko sa trabaho. Yung mga pictures na pinagbubura mo, lahat yun, pictures ng team building namin. O bakit? Masisisi mo ba ako? Kasama mo pa rin naman yung mga babae sa mga pictures na yun eh. Shara, group pictures yun. Mapag-group picture man o hindi, andun pa rin yung mga babaeng kinaiinisan ko. Alam mo, pagod na ako. Grabe. Napaniwala mo ako na naglolo ko yung social media account ko, pero yun pala, kinokontrol mo na yung bawat galaw ko ng pailalim. Para saan pa at nobyo mo ako? Kung hindi mo rin naman pala ako pagkakatiwalaan, ha? Alam mo, wala akong maisip na ginawang masama sa'yo para pagdudaan at traidorin mo ako ng ganito katindi. Sigurado ako na kapag hindi kita binakuran, darating ang panahon na may malanding aali-aligid sa'yo. Ayoko ng kahati, Felix. Kaya umayos ka. At sobrang na-stress ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hindi ko talaga matanggap na nagawa akong traidorin ng sarili kong girlfriend. Pakiramdam ko ay nagmukha akong tanga dahil naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan niya. Dahil doon ay ilang araw kaming hindi nagkausap. Pareho naming piniling manahimik at iwasan ang isa't isa, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya at kinausap ko na si Shara. Kahit galit na galit pa rin ako sa nangyari, aaminin ko na mahal ko pa rin siya. Handa akong bigyan siya ng second chance. Para sa akin at normal lang naman sa isang relasyon ng magselos at maging overprotective paminsan-minsan. Nagkaayos din po kami matapos namin pag-usapan ang lahat at nagkasundo na hindi na niya gagalawin ang cellphone ko. Pero makalipas ang ilang araw, tandang-tanda ko pa na day off noon ni Shara. Habang ako naman ay may pasok pagkatapos ng shift ko, ay nagpaalam sa akin ang supervisor ko habang samay kaming palabas ng building. Pero ang hindi ko namalayan, sa mga sandaling yon ay may nakamasid na pala sa akin, Papa Dudut. Felix! Shara? Babe, anong ginagawa mo rito? Huwag mo kong ma-babe ha. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Ha? Sorry, pero nakasilent kasi ito eh. Alam mo, sa totoo lang, gigil na ako dyan sa cellphone mong yan eh. Yung lintik na cellphone na yan ang punot dulo ng mga problema natin. Sandali nga lang. Ba't ba ang init na naman ng dugo mo, ha? Bakit mo pinagdidiskitaan na naman yung cellphone ko? Kasi dyan nakasave lahat ng messages at pictures ng mga babaeng kalandian mo. Ha? Pinuntahan mo ako dito para lang makipag-away? Ano? Please lang, wag ngayon. Katatapos lang ng shift ko. Pagod ako at gusto ko nang umuwi. Hindi ko intensyong makipag-away sa'yo, Felix. Pero sa nakita ko kanina, deserve mo talaga to eh. Ba't mo ako sinampal? Ano naman bang ginawa ko? Ang kapal ng mukha mo para magmaang-maangan. Sino yung babaeng ngiti ng ngiti sa'yo habang papalabas ka ng building, ha? Ano? Sinong babae? Umamin ka na! Kitang-kita ko kayo kanina! Sarah, Diyos ko naman yung nakita mo kanina habang papalabas ako ng building. Supervisor ko yun! Pwes hindi ko siya gusto. Pwede ba tigil-tigilan mo muna yung pagiging selosa mo? Wala namang ginagawang masama yung tao. Anong wala? Kung makatingin siya sa'yo, ang lagkit-lagkit. Halata sa mga mata niya na inaakit ka niya. At ikaw naman, nagpapalandi ka rin. Hayop ka, napakalandi mo. Utang na loob, nagkataon lang na sabay kaming lumabas ang supervisor ko. Nagbabay lang yun sa akin. Ano bang masama dun? Bakit? Kapag nagbababay ka ba, kailangan nakangiti at parang nagpapakyut? O so anong gusto mong gawin niya, ha? Sumimangot o umiyak habang nagbababay siya sa akin, ha? Sarah naman, kakabati lang natin. Ba't mo kailangan sirain yun, ha? Hoy, hindi akong sumisira sa relasyon na to ha. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo, ha? Sa totoo lang nakakasakal ka na. Pwes, kung naghahanap ka ng sisisihin, humarap ka sa salamin. Ano bang gusto mong gawin ko? Ha?
Paano ko mapapatunayan sa'yo na wala akong ginagawang masama? Simple lang. I-block mo yung supervisor mo sa social media. Sarah, mag-isip-isip ka naman. Hindi ko pwedeng gawin yan. Trabaho ko yung nakasalalay rito. Kaya ka magpapalandi sa Bruhildang yon kasi nga naman, trabaho mo yung nakasalalay, tama? Makita mo kami kanina, di ba? Oo. Eh kung ganon, ba't di mo siya nilapitan tsaka sinugod? Nang sa ganon, matuldo ka na yung paghihinala mo sa akin. Kasi wala namang kabit na aamin sa pagiging kabit niya, di ba? Pero huwag ka mag-alala, Felix. Kasi kapag nakita ko pa kayo na magkasama ng babaeng yun, baka hindi na ako makapagpigil. Kaya wag mo akong susubukan kasi iba ako magalit. Oo, iba ka nga magalit eh. Wala ka rin sa lugar kung magalit. Kung inaakala mo na iiyak lang ako sa isang tabi habang nakikipaglandian ka sa ibang babae, pues nagkakamali ka, Felix. Hindi ako ganong klaseng babae. Kayang-kaya kong makipagbardago lang kapag nararamdaman kong inaagrabyado ko. Naaagrabyado ka pa pala sa ugali mong yan. Oo, bakit? Alam mo, Shara, hindi na kita kilala. Hindi ka naman ganyan dati. Ano bang nangyari sa'yo? Noong mismong oras din na yon ay napilitan akong i-block sa social media pati ang sarili kong supervisor na wala namang kamalay-malay. Matapos ipablock sa akin ni Shara lahat ng gusto niyang i-block ko. Pumunta ako mag-isa sa isang bar para uminom at kahit papaano'y umaasang maibsan ang pagkainis ko. Kasi pakiramdam ko noon ang relasyon namin ay parang impyernong walang katapusan. Paulit-ulit na lamang kami sa parehong problema at parang wala nang magandang nangyayari sa amin. Kahit alam kong malinis ang intensyon ko at wala akong ginagawang masama, pakiramdam ko ay lagi akong hinahanapan ng butas para magmukhang may kasalanan. Ang hirap sa pakiramdam na pinoproblema mo ang isang bagay na hindi mo naman talaga kasalanan. At ang mas masakit pa. Pag-uwi ko ay sinabi ni Shara na mas mabuti raw na mag-work from home na lamang ako dahil hindi siya kampante tuwing may katrabaho akong babae. Papadudot, mabigat sa loob yung pakiramdam na parang may nagdidikta ng bawat galaw mo. Pero aaminin ko na kahit nahihirapan na ako ay mahal na mahal ko pa rin si Shara. At handa pa rin akong gawin ang lahat para lamang sa babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil tanga ako sa pag-ibig, ibinigay ko na kay Shara lahat ng passwords and passcode ko para lamang matigil na siya sa kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin. Isinantabi ko na ang privacy ko at pati na rin ang mga boundaries ko para lamang mapatahimik siya at maiwasan na ang mga away namin. Sa totoo lang, Papadudot, ay naging effective naman yon. Simula noong nagkaroon na si Shara ng access sa lahat ng accounts ko at gadgets ko ay humupa na ang pagtatalo namin. Hanggang sa isang araw ay tinawagan ako ng mga pinsan ko at sinabi nilang may family reunion daw kami sa Marinduque. Dahil matagal na ring gustong makita ang mga taong ito, abay naging malaking bahagi sila ng buhay ko kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na agad akong umoo sa kanilang imbitasyon. Papadudot. Hindi. Ha? Narinig mo ako. Hindi ako papayag, Felix. Bakit naman? Family reunion yun. Alam ko. Kung tutuusin, dapat nga hindi ako nagpapaalam sa'yo eh. Sige, subukan mo lang talaga pumunta doon. At pinapangako ko sa'yo na pagbalik mo dito ng apartment, sunog na lahat ng gamit mo. Baka nga pati itong buong apartment sunugin ko na rin. Teka, kung ka magsalita ng ganyan. Huwag mo akong susubukan. Alam mo kung paano ako magalit. Bigyan mo nga ako ng isang malaking dahilan. Isang malaking dahilan lang kung ba't ayaw mo akong pumunta sa family reunion namin. Kasi nga masyadong malayo yung Marinduque. Hindi worth it yung biyahe mo tsaka mapapagastos ka lang. Una sa lahat, sariling pera ko naman yung gagamitin ko. At isa pa, wag mong sabihin na hindi worth it yung family reunion kasi sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon, deserve kong magsaya kasama ang pamilya ko.
Sinasabi mo bang miserable ka kapag kasama mo ko? Ganun ba yon, ha? Wala akong ibang inangad nun kundi makasama ka. Pero sa ginagawa mo sa akin ngayon, sa tingin mo ba natutuwa pa ako tuwing magkasama tayo? Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Bakit? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko sa'yo? Ito nga, trato mo ako na parang preso. Palagi mo akong hinahanapan ng butas kahit wala naman akong ginagawang masama. Felix, kung hindi kita mahal, hindi naman ako mag-aabalang bakuran ka eh. Kaya nga kung tutusin, dapat magpasalamat ka pa nga sa akin kasi isa tong sign para mapakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero hindi ito yung gusto kong maramdaman. Kung ganito lang din naman pala yung pakiramdam ng magmahal, pues tama na. Ayoko nang magmahal. Naku, tigil-tigilan mo nga ako sa kaartihan mo, Felix. Hindi ka lang pinayagan na dumalo sa family reunion, nagkakaganyan ka na. Napaka-petty mo, ha? Kilalang kilala na kita, Shara. Hindi mo na ako mauuto. Ano pinagsasasabi mo dyan? Alam kong may ibang dahilan kung bakit ayaw mo akong dumalo ng family reunion. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi worth it yung biyahe at yung gastusin mo? Yun lang yun! Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Sabihin mo na lang sa akin ng totoo. Kung bakit ayaw mo akong pumunta dun sa reunion na yon. Kasi mas gusto kitang makasama. At saka... Oh, ano? At saka kumbinsido ako na may kababata o kaibigan ka na gustong makita ulit. Yun. Sinasabi ko na nga ba yun eh? Ha? Pero ano ba bang kailangan mo ha? Nasa na lahat ang password ko. Kitang-kita mo naman ni minsan hindi kita niloko, di ba? Pero kapag lumuwas ka ng Marinduque, sigurado ako na magbabagong lahat. Eh di sumama ka sa akin para makita mo na wala akong gagawing kalokohan. Ayoko mapagod sa biyahe, no? E paano siya na mama at papa? Ano pagbabawalan mo na lang ba ako na makita sila ha? Felix, pareho na tayong nasa edad. Hindi mo na kailangan makita ang mga magulang mo. Sarah, ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Huwag kang ang OA. Kung tutuusin nga yung mga bata sa Amerika, kinakalimutan na lang nila ang mga magulang nila once na nakatungtong na sila ng 18. Pero wala tayo sa Amerika. Mahal ko ang mga magulang ko at gusto ko sila makita. Oh, di video call mo na lang. Sabihin mo na, busy ka sa trabaho kaya hindi ka makakapunta. Tapos na to maliligo na ako. Magsayang ka na rin para makakain na tayo pagkatapos ko mag-CR, ha? Papadudot para kung binagsakan ng isang napakadilim na ulap nung umangal si Shara sa plano kong makipagkita sa mga magulang ko. Kung tutuusin ay pwede naman talaga akong dumalo sa family reunion pero natakot ako na baka may gawin siya sa apartment kapag umalis ako at nagalit siya. Dahil doon ay napagpasyahan kong huwag na munang pumunta sa reunion. At habang tumatagal ay palagi nang nakamasid si Shara sa lahat ng ginagawa ko at unti-unti na ring nawawala ang privacy ko. Para akong nakakulong sa isang relasyon na hindi ko na maintindihan na parang bawat galaw ko ay may kapalit na duda at tanong. At ang pinakamasaklap, yung dating sweet at malambing na babae ay unti-unti nang napapalitan ng isang masungit, mainitin ang ulo, bastos at walang preno ang bibig. Lalo na kapag nakagagawa ako ng mga pagkakamali na kung tutuusin ay pwede naman niyang palagpasin, papadudot. Bihira ka naman, Felix. Mauubusan na ako ng damit dito. Ano ba? Diyos me, napakatanga mo naman. Uy, ano naman ako pagsalitaan ng ganyan? Pwes, kung ayaw mong pinagsasalitaan kita ng ganito, umayos ka. Pakabobo, inutil. Oo na, tanga na akong tanga. Bobo na akong bobo. Aha! At ngayon, ikaw pa tong may ganang magalit. Ikaw nga tong hindi makasunod sa simpleng inuutos ko sa'yo eh. Bakit mo kinalimutan yung laundry, ha? Felix! Sagot! Kasi pagod na ako. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na. Diyos ko naman. Napaka-pathetic mo, ha? Grabe hindi ako makapaniwala nagkakaganito ka lang dahil sa laundry. Babaw mo
mo naman. Nagkakaganito ako dahil sa'yo. Ha, nang dahil sa akin. Oh, bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Yan! Yan ang problema. Sa tingin mo wala kang ginagawang masama. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Pero ang totoo, masyado ka nang nakakasakit. Bawat kilos ko, binabantayan mo. Tapos kung utos-utusan mo ako para mo akong alila. Matagal na simula nung huli kong naramdaman na boyfriend mo pa pala ako. Teka nga lang, yung pag-check ko ba ng cellphone mo yung ikinagagalit mo? Felix, ipapaalala ko lang sa'yo ang dahilan kung bakit palagi kong tinitingnan yung cellphone mo dahil pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Saan? Sa malalanding babae. Kaya palagi mo ako pinaghihigpitan kahit wala ka na sa lugar? Yung wala sa lugar ay yung nagpapalandi ka pa rin kahit alam mong lapitin ka ng mga babae. Pero lahat naman sa'yo may mali siya, di ba? Kahit anong gawin ko, palaging may nakikita kang mali. Maniwala ka sa akin. Kahit sinong lalaki mapapagod sa ginagawa mo kasi nakakasakal ka na. Bakit kung makapagsalita ka? Parang ang sama-sama kong tao, ha? Felix, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero panahon na para sarili ko naman yung isipin ko. Anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ano? Felix, sandali lang. Hindi. Bakit ka naman makikipaghiwalay sa akin? Kasi nga hindi na nakakabuti sa atin tong relasyon na to. Habang tumatagal, mas lalo lang tayo naghahanap ng panibagong paraan para saktan ng isa't isa. Kaya mas mabuti pa kung maghiwalay na lang tayo para wala nang masaktan. Hindi. Hindi ako makakapayag. Shara, makinig ka sa akin ha. Utang na loob. Na natin pahirapan ng isa't isa. Wala ka sa akin. Para din to sa ikabubuti mo. Felix, kung nakikipaghiwalay ka sa akin dahil lang overprotective ako, di bale, huwag ka mag-alala, magbabago na ako. Please, Felix, mamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman ako hiwalayan. Mahal na mahal kita eh. Ginagawa ko lang naman to kasi ayoko mawala ka sa akin. Gusto kita makasama habang buhay. Pero iba yung gusto ko sa kailangan. Bakit? Ano ba sa tingin mong kailangan natin, ha? Kailangan natin ng space. Space para makapag-isip, para makapagpahinga, para mapag-isa. Dahil pag tumagal pa tayo magkasama, Shara, tuluyan na ako mababaliw. At pag ako nabaliw, hindi mo magugustuhan kung saan tayo mapupunta. Noong mismong araw na yon ay nagkanya-kanya na kami ng landas ni Shara. Simula noon ay wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya at nalaman ko rin na blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts ko. Aminin ko na sobrang sakit ng desisyon kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi naging madali ang lahat, pero naniniwala ako na ginawa ko yon para sa ikabubuti naming pareho. Habang tumatagal kasi ay mas nagiging malinaw sa akin na parang wala na talagang magandang patutunguhan ang relasyon namin. Kaya naman kahit mahal ko pa siya, pinili kong pakawalan siya para na rin sa ikabubuti niya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay single na ulit ako at mas nakafocus na lamang sa trabaho. Marami po akong natutunan at na-realize sa lahat ng pinagdaanan ko. Napagtanto ko na hindi lang pisikal ang abuso. May mental at emotional abuse din na madalas ay hindi agad napapansin. Na-realize ko rin na kahit kaming mga lalaki pwede ring maabuso. Kaya sana ay mas maging bukas ang isipan natin sa ganitong mga usapin. Dahil lingid sa kaalaman ng marami, mas madalas itong nangyayari sa lipunan natin kesa sa inaakala. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo sa akin ng pagkakataon na magbahagi ng naging karanasan ko sa buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Felix. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.